Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Sa pag-ikot ng gulong ng bus sa kalsadang pataas, ramdam ni Primo ang unti-unting paglayo nila ni Donna sa ingay na Maynila. Nakadungaw siya sa bintana at pinagmamasdan ang makapal na kagubatan. Pati ang mga pilapil na nangingitim sa kalaliman ng ulan at ang mga bahay na yari sa kahoy at pawid na dinadaan nila paminsan-minsan. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang huli siyang bumalik sa kanilang sityo. At ngayon, muli niyang nasilayan ang tanawin ay may kakaibang pintig ng dibdib niya. Para bang may mga alaala siyang matagal nang natutulog na muling ginising ng hangin mula sa kabundukan. Maya-maya pa ay inayos ng dalagang si Donna ang pagkakasabit ng kanyang shoulder bag sa kandungan. Dahil doon ay pansamantalang naantala si Primo na uminat na mga kamay sa kamarahang hinawakan ang palad ng nobya. Primo, sigurado ka ba talaga rito tayo magbabakasyon? Hindi ba mas mabuti kung pumunta na lang tayo sa isang beach resort or kahit saan na mas normal? Normal? Normal naman ang probinsya namin eh. Bakit natatakot ka ba? Medyo eh. Donna, dito ako lumaki sa probinsyang to, kaya wala kang dapat ikatakot. Isa pa, payapa rito sa probinsya at mas tahimik kumpara sa sinasabi mong beach resort. Alam mo naman na kailangan ko rin ng katahimikan dahil kailangan ko ng inspirasyon para sa mga sinusulat kong libro. At alam kong makukuha ko yun dito sa probinsya namin. Inspirasyon? Paano kung kabaliktaran na makita mo? Hindi ko alam, Primo, pero ang dami kong nababasa na balita tungkol sa mga baryong liblib. May mga misteryo. Huwag kang mag-alala. Maniwala ka. Kapag nakita mo ang sityo ba to, siguradong mamamangha ka katulad ko. Okay, sabi mo eh. May tiwala naman ako sa'yo. Salamat, mahal ha. Salamat sa palaging suporta at pagsama. Siyempre, ikaw pa ba? Basta para sa pangarap mo, nakasuporta ako dyan. Di ko lang naman basta pangarap to eh. Para rin to sa kinabukasan nating dalawa. I love you. I love you too. Pagkatapos nilang mag-usap ay sabay na silang tumanaw sa bintana at ninamnam ang magandang tanawin. Hanggang sa makatulog sila pareho. Makalipas ang mahabang oras, pagdating ng bus sa huling hintuan, ay bumaba sila at sinalubong agad ng mabangong simoy ng hangin mula sa bundok. May kalumaan na ang maliit na terminal. Yari ito sa lumang kahoy at yero na halos walang tao maliban sa ilang pasaherong bumaba rin at nagmamadaling naglakad palayo. Habang hinihintay ni Primo ang nakaparadang tricycle, napansin niyang parang mas kaunti na ang tao sa paligid kumpara noong kabataan niya. Noon kasi, lalo na kapag tuwing Sabado ay dagsa talaga ang mga taga-baryo para magsalo-salo sa palengke. Nakikita talaga at napapansin ang kanilang kasiyahan na tila walang kapantay. Ngayon ay nanibago siya dahil tahimik na parang sementeryo ang paligid. Tila ba may pader na hindi nakikita na naghihiwalay sa kanila at sa mga bagong dating? Primo, akala ko ba kapag Sabado ay maraming tao at may mga sasalubong pa sa atin na parang mga kaanak natin kahit hindi naman? Bakit? Parang wala naman. Yun nga rin ang pinagtatakan ko eh. Mukhang marami nang nagbago dito ha. Parang hindi sila masyadong masaya na may dumating. Hindi naman siguro. Siguro dahil tanghali na kaya wala na masyadong tao. Mamaya, makikita mo love. Babalik din ng mga tao at maraming sasalubong sa atin na nakangiti kahit hindi tayo kilala. Hayaan mo na, love. Saan na tayo pupunta? Doon sa tricyclean. Tara. Sumakay na nga sila sa isang lumang tricycle na minamaneho ni Mang Nestor. Isang matanda na pamilyar kay Primo. Namutla ang mukha ni Donna nang makita matanda. Tila ba hindi sanay sa kanyang sobrang nanglalalim na mata at payat na pangangatawan.
Subalit ngumiti si Mang Nestor kaya nakita ang kulang-kulang niyang mga ngipin. Mang Nestor, kayo na po ba yan? Tandaan niyo pa po ba ako? Si Primo po ako. Anak po ni Mary at Joseph. Pamangkin po ako ni Tia Marta. Ngumiti lang si Mang Nestor at nakipagkamay. Pero si Donna ay tila ilag na ilag pa rin sa Ginoo. Hindi mawari ng dalaga pero may kakaiba siyang pakiramdam sa matandang lalaki. Ganun pa man ay wala siyang nagawa kundi ang sumunod na lang sa boyfriend. Nang matapos na ang saglit na pag-uusap ni na Primo at Mang Nestor ay sumakay na sila sa tricycle. Kaagad pinaandar ng Ginoo ang sasakyan. At habang bumabaybay sila sa makitid na daan, naroon ang mga punong nakasayad na halo sa bubong ng sasakyan na para bang may mga matang nakasilip sa lilim. Paminsan-minsan ay may mga nakatayo sa gilid ng kalsada na mga taga-baryo. Pero katakatakang dahil hindi man lang kumakaway o ngumingiti ang mga yon. Malayo sa deskripsyon ni Primo sa kanyang girlfriend. Basta lamang silang nakatingin na parang nanunuri ng gusto sa mga katauhan ng dayuhan. Akala ko ba, love, very welcoming mga tao rito. Bakit parang nakakatakot naman sila kung makatingin? Ganyan lang talaga. Hindi ka lang sanay sa probinsya, love. Saka yung Mang Nestor, parang ang putla-putla sobra ng pagmumuka. Hindi ko alam kung nag-foundation o nagpulbo o ganun talagang itsura niya. Basta, parang may something. Nag-a-addict ba siya o ano? Uy, ano ka ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. Pababait mga tao rito, love. Well, okay, sige. Pero basta, nawiwirdoan ako lalo na sa mga titig nila. Bakit ganun sila kung makatingin? Parang feeling ko talaga ayaw nilang may bisita. Ang layo-layo sa mga dinidescribe mo sa akin bago tayo magpunta rito. Hindi na umimik si Primo dahil totoo rin naman ang sinabi ng kanyang girlfriend. Parang ang ngayon ay kakaiba ang katahimikan ng mga tao sa sitio ba to? Naalala niya tuloy bigla noong bata pa siya. Lagi siyang binibigyan ng prutas ng mga kapitbahay, nakikipaglaro sa mga matatanda, at lagi siyang inaabutan ng makakain. Pero ngayon ay tila malamig ang kanilang mga mata na parang hindi na niya makita ang bakas ng dating kasiyahan. Napaisip din tuloy siyang bigla. Ano nga kayang nangyayari sa mga taga rito sa amin? Makalipas ang ilang minuto, pagdating nila sa bahay ni Tia Martha ay agad silang sinalubong ng edad 55 babae. Nakapalda ang ginang at nakasuot ng may kakapalang balabal. Tuwang-tuwa yun nung makita siya kaya yumakap kagad ng mahigpit sa kanya. Tia, grabe, ang ganda-ganda niyo pa rin Ay nako, mahilig ka pa rin talagang mambola, Primo. Natutuwa akong makita ka pamangkin ko. Ako rin po, katulad po ng sinabi ko sa inyo. Kasama ko po si Donna, girlfriend ko po. Magandang araw po, Tia Martha. Ay, hello Iha, ang ganda-ganda mo naman. Ay nako, kayo rin po. Tama po yung sinabi sa akin ni Primo. Ay nako, bolero lang yung pamangkin ko, no? Tiya naman, baka isipin ni Donna madalas ko lang din siyang binobola. Ay nako, tara na nga, pumasok muna tayo sa loob. Pagkamano ng dalawa, ay sumunod na sila sa loob ng bahay. Habang inaayos ni Tia Marta ang kanilang tulugan, inihanda naman ni Primo ang gamit nila ng kanyang girlfriend. Katulad ng dati, ay halos wala pa rin pinagbago ang bahay. Malaki pa rin ito na gawa sa bato at kahoy. May amoy na pinaghalong alikabok at parang lumot. Ngunit kahit na nakasanayan na ni Primo ang ganong amoy, napansin niyang parang may mas mabigat dito ngayon, na parang may nakatagong lihim sa bawat sulok. Pagpasensyaan niyo na yung amoy ha. Wala na kasi akong katuwang sa paglilinis dito sa bahay Magmula nang mawala ang tatay at nanay mo, si Magda naman kasi hindi na napunta rito mula nang kunin ni Father Javier na trabahador niya sa simbahan. Father Javier? Bago na po pari rito? Ay matagal-tagal na rin. Hindi ko masyadong alam ang detalye. Alam mo naman ako, hindi ako pala simba kaya kung tatanungin mo ako patungkol dyan wala ako masyadong may sasagot. Sa bagay.
O siya, pwede na kayo magtungo sa kwarto niyo ni Donna. Alam mo naman na kung saan yung dati mong kwarto. Wala rin naman pinagbago yon, primo. Kayo na munang bahala sa sarili niyo, ha? At maghahanda lang ako sa kusina para makakain na rin tayo ng hapunan. Pagkatango ni na Primo at Donna ay nagtungo na sila sa tutuluyang kwarto. Nagpahinga na rin muna ang dalawa dahil sa pagod sa biyahe. Kinagabihan ay sabay-sabay silang kumain. Tinolang manok ang ulam na niluto ni Tia Marta para masabawan ng tiyan ni na Primo at Donna. Habang naghahapunan ay napansin ng binata na tila tahimik lang ang kanyang tiyahin. Para bang nakikinig ito sa paligid kahit wala naman masyadong ingay sa labas. Maliban na lang sa tunog ng kuliglig. Medyo nagtaka siya dahil hindi rin naman ganoon ang ginang. Masayahin yon kagaya ng ikinukwento niya sa girlfriend. Tia? Ay, ano yan, pamangkin? Nagtataka lang po ako eh. Bakit parang ang tahimik na masyado ng sityo ba to? Dati, hanggang gabi, ang dami nagiinuman at nagkakantahan. Ngayon, parang walang tao sa kalsada nung pagsilip ko sa bintana. Parang seryoso na sa buhay ang mga tao rito ah. Tama ka, pamangkin. Seryoso na talaga sa buhay ang mga taga-sityo ba to? Iba na ang mga tao rito, primo. Simula nang dumating si Father Javier, nag-iba na ang lahat. Sino po yung bagong pari na sinasabi nyo kanina? Yun po ba? Oo. Nang dumating siya rito nagbago na rin ang mga misa. Hindi ako sigurado dahil hindi naman ako taong simbahan. Pero may nakapagsabi sa akin na nagbago ang pananampalataya ng mga tao dahil sa kanya. Po? Paano pong pagbabago? Hindi ko rin alam. Di naman binibigkas sa akin ni Magda. Ang palagi niya lang sinasabi, kung gusto ko raw malaman pumasok ako sa simbahan. Alam niyo naman ako na hindi talaga ako mahilig sa pagsimba-simba na yan. Naihipokritohan ako sa mga taong yan. Pasensya na kung relihiyoso man si Donna, ha? Hindi po, Tia Marta. Hindi rin naman ako pala simba katulad niyo. Kaya walang problema sa akin. Ang napansin ko nga lang po kaya pala ganun sila kung tumingin kanina sa amin. Shhh! Pasensya na, iha. Pero pagdating sa ganyan, wag na lang tayo masyadong maingay. Wag nyo na lang pagpapapansinin muna ang katahimikan ng mga taga rito. At mas mabuti pang hindi na rin kayo masyadong makihalubilo sa kanila. Ganun po? Sayang. Pinagmalaki ko pa naman kay Donna na masayahin ang mga tao rito. Nagbago na pala sila. Kaya nga Pero hayaan nyo. Ang tanawin naman dito ay hindi pa rin nagbabago. Maganda pa rin at talagang nakakapresko ng pakiramdam. Maaaliw pa rin naman kayo. Basta iwas-iwas na lang sa mga tao kung sakali. Sige po, Tia. Ay sige na. Kumain na muna tayo bago pa lumamig tong pagkain. Tumungo na lang si Primo at Donna. Bagamat sa kaloob-looban niya, ay lalong tumindi ang pag-uusisa sa kung anong nangyayari sa sityo bato. Kung merong misteryong bumabalot rito ngayon, marahil yun ang hinahanap niyang inspirasyon. Ngunit sa parehong sandali, dama rin niya ang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng hapunan ay sinabi na nga nila kay Tia Marta na sila na ang maghuhugas ng mga pinagkainan. Sumang-ayon naman ang ginang na naglinis na lang muna sa sala at kusina. Nang matapos na, ay nauna nang magpaalam ang ginang sa kanila. Nagtambay muna ang magkasintahan sa balkonahe sa unang palapag ng bahay. Ninamnam nila ang maaliwalas na gabi. Ang lamig dito, love, no? Hindi pa malamok. Oo nga. Pero alam mo, love, nababother ako sa sinabi ni Tia kanina. Ano kayang klase ng faith ang ini-impart ng bagong pari sa mga tao rito? Kung bakit naging matindi ang naging pagbabago nila? Alam mo, mas curious ka pa sa akin Actually, na-excite nga ako tungkol dyan, love. Parang nagkaroon kagad ako ng inspiration. Pwede ko silang isama sa libro ko, di ba? Hindi ka ba nababahala o natatakot? Bakit naman ako matatakot? Wala lang.
Parang sa mga kwento ni Tia Marta kanina, feel ko tuloy na there's something weird or creepy na nangyayari rito sa sityo nyo. Well, malalaman natin yan kapag nakapasok tayo sa simbahan. Naku, huwag mong gagawin yan ha. Kasi sabi nga ng tiya mo, kakaiba na raw sila magmula nang dumating yung pare. Paano natin malalaman, di ba? Siyempre, i-check natin. Sa ngayon wag na nga muna natin pag-usapan yan, love. Mag-enjoy tayo sa magandang tanawin. Hindi pa man natatapos si Primo sa pagsasalita, ay nakakita na sila mula sa hindi kalayuan ng iilang katao. Nagpuprosesyon ang mga yon kahit 10:00 na ng gabi. Nawirduhan ang magkasintahan dahil nakasuot ng itim ang mga tao. Kabilang na si Mang Nestor na may hawak din sila ng itim na kandila. Kasunod nito ay nagbibigkas sila ng mga kakaibang salita na hindi maintindihan. Nang makita yun ng dalaga ay napayakap siya sa sarili. Pagkalaon ay kinuha niya ang kaliwang braso ng boyfriend at kumapit doon. Ang weird naman nila, love. Ganitong oras sila nagpuprosesyon? Hindi kaya mga kulto na ang itinuturo sa kanila ng simbahan? Love, ganito talaga ang mga tao sa probinsya. Siguro isa yan sa bagong pananampalataya na na-impart sa kanila ni Father Javier. Hindi dapat natin sila husgahan dahil hindi pa naman natin alam ang totoo Ang alam ko lang, ang creepy nila. Ganitong oras talaga. Parang ganyan yung mga napanood ko sa mga horror movie. Halika, pumasok na kaya tayo sa loob. Natatakot na talaga ako Okay, sige, tara. Para mapagaan ang loob ng girlfriend ay pumasok na nga sila sa loob ng bahay. Pagkandado ng pinto ay napasilip pa si Primo sa bintana at napansin niya na gumawi ang tingin ni Mang Nestor sa kanilang bahay. Hinawi na niya paloob ang kortina at sinamahan na ang girlfriend sa kanilang kwarto. Humiga si Primo sa tabi ni Donna. Narinig pa nila ang mahihinang ugong ng kuliglig sa labas ng bahay at ang ingay ng posisyon na unti-unti na ring nawawala. Pero maya-maya pa, nang patulog na sila ay may isa na namang tinig silang narinig mula sa hindi kalayuan. Para itong isang mahinang pag-awit o bulong na hindi nila mawari kung saan nagmumula. Dahil dito ay nakatinginan sila na parehong nagtataka. Ano yun, love? Hindi ko rin alam Baka parte ng posisyon ng mga taga rito kanina. Ay nako, ang weirdo talaga ng mga tao rito sa inyo. Matulog na nga lang tayo. Niyakap na nila ang isa't isa hanggang sa lumalim na nga ang kanilang pagtulog. Ngunit bago tuluyang tangayin ang diwa ni Primo, naramdaman niya pa ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi. At isang paanas na tinig ang dumaan sa kanyang tenga nang hindi niya namamalayan na nagsasabing maligayang pagdating sa sityo ba to. Dahil dito ay nagmulat siyang bigla ng mga mata habang tila nang lalamig ang buong katawan. Wala namang tao sa paligid at si Donna ay mahimbing nang natutulog. Tumingin siya sa bintana at saglit niyang nasilayan ang isang anino na nakatayo roon. Base sa itsura, matangkad ito, payat at tila nakatingin mismo sa kanya. Pagkurap ng mga mata niya, sa isang iglap ay nawala na yun. At muling sumara ang katahimikan ng gabi. Dahil dito ay matagal na nanatiling gising si Primo. Pilit niyang inaaliw ang sarili na imahinasyon lang ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niya rin na hindi yun parte ng guni-guni o malikot niyang isip. Ay nako, makatulog na nga muna. Muli niyang niyakap ang girlfriend hanggang sa tuluyan na ring agawin ng antok ang kanyang diwa. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumangon na si Primo habang mahimbing pa ang pagtulog ni Donna. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto upang hindi magising ang kanyang girlfriend. Huminga siya ng malalim at tinanggap ang malamig na simoy ng umagang galing bundok. Ang sinig ng araw ay tila ba pilit na lumulusot sa mga sanga ng punong kahoy at nakakaginhawa talaga ito sa pakiramdam. Lumabas siya at nagtungo sa bakuran kung saan ay napansin niya ang ilang kapitbahay na dumaraan. Nakilala niya agad ang ilan. Mga kasama pa niya noong kabataan niya.
Si Mang Isko na natatandaan niyang dati ay laging nagbibiro sa kanya, pati ang asawa nitong si Aling Minda na mahilig magbigay ng suma noon. Ngunit ngayon, dumaan lang sila at tumingin sa kanya ng makahulugan. Wala man lang pagngiti, ni kaway. "Magandang umaga po, Mang Isko, Aling Minda." Tumigil ang mag-asawa at muling tumingin ng makahulugan sa kanya. Napakibit-balikat na lamang ang binata habang pinagmamasdan ng mag-asawa na papalayo. Hindi siguro nila ako nakilala. Makapagkape na nga lang muna. Pagbalik sa loob ng bahay ay nadatnan niyang gising na si Donna at nakaupo sa mesa sa bandang kusina. Naghahanda naman si Tia Marta ng agahan nila. "Good morning, love." "Oh, bakit ganyan ang mukha mo?" Inistorbo mo yung pagtulog ko eh. "Ha? Inistorbo? Kanina pa talaga ako nasa labas, no? Nagpaaraw na nga ako tapos nag-exercise na rin." Inuyog-uyog mo kaya yung kama. Nakakainis ka. Sumakit tuloy yung ulo ko sa'yo eh. Pasaway ka talaga ah. "Ano? Kanina pa nga ako, love. Nasa labas ako. Kahit itanong mo pa kay Tia Marta. Tia, di ba po maaga ako nagising at nagpapaaraw lang sa labas?" Oo, iha. Maagang nagising niya si Primo. Kung ganun, sino yung nag-uga-uga ng kama? Ay, tara, mag-almusal na muna kayo. Hindi na tuloy nagawa makapagreklamo ni Donna dahil tila sinadyang sumingit ni Tia Marta para maiba na rin ang usapan nila. Habang nag-aagahan ay hindi pa rin mapakali ang dalaga. Dahil sa nangyari ay tila ba nag-iba na talaga ang pakiramdam niya sa lugar na yon. Kaya pagkatapos ng almusal ay kaagad niyang kinumpronta ang boyfriend patungkol dito. Habang abala naman ang ginang sa paghuhugas ng pinagkainan nila. Love, iba na talaga ang pakiramdam ko rito sa lugar na ito. Lalo na yung sinabi mong hindi ikaw yung nag-uyog-uyog. Lalo na yung sinabi mong hindi ikaw yung nag-uyog ng tinutulugan ko. Masyado ka naman nagpaparanoid, love eh. Siguro naninibago ka lang dahil nasa probinsya ka. Kasi tahimik. Sanay ka kasi sa ingay ng syudad eh. Hindi, love. Iba talaga to. Hindi to ordinaryong katahimikan o paninibago lang. Hindi ko lang sinasabi sa'yo kagabi pa, pero para talagang may nagmamasid o may nag-aabang sa atin sa kung saan. Pinapagana mo lang din yung imahinasyon mo. Alam mo, love, pwede ka na rin maging writer katulad ko eh. Tinatawanan mo lang mga sinasabi ko. Tingin mo ba nagbibiro pa ako, love? Totoo naman ang mga sinasabi ko sa'yo. Pasensya ka na, iha, kung may ganito kang pakaramdam dito sa bahay. May ilan na rin akong bisita na nagsabi ng ganyan, pero huwag ka mag-alala dahil ligtas naman kayo dito sa bahay. Ang totoo niyan, halos karamihan ng bahay dito ay ganyan na rin ang pakiramdam. Simula nga ito nang dumating si Father Javier. Parang nabalutan ng kung anong kadiliman ng sityo. Ano po ba kasing klase ng pari yun? Nakita nga po namin sila kagabi na nagpuposisyon halos maghating gabi na. Ang weird niya, tiya. Hindi ko alam ang lahat ng detalye pero ang alam ko, iba ang mga misa niya. Hindi na tungkol sa pag-ibig ng Diyos o pananampalataya. May mga salitang hindi daw naiintindihan. Kaya parang apektado ang mga tao. Mabuti na nga lang talaga hindi ako pala simbaron. Bakit hindi po ipetisyon ng mga taga dito na mapalis yung pari? Kung malayo naman po pala sa katuwiran ng Diyos ang itinuturo niya. Wala naman nagsasabi na mali. Isa pa, gusto rin ng mga taga rito ang nangyayari. Wala rin naman silang nasasaktang mga taga rito sa sityo. Yun naman ang importante ang wala silang naaagrabyado. Sigurado po ba kayo ron? Ay nako, tama na nga muna yung ganyang usapan. Siguro, love, para mawala ang takot mo, maglibot-libot tayo sa buong sityo. Igagala na lang kita para mas makita mong ganda imbis na mga negative sa lugar namin. Tama nga ang pamangkin ko. Mag-enjoy na lang kayo sa pamamalagi nyo rito. Total yun naman ang dahilan kaya kayo naparito. Napabuntong hininga na lamang si Donna at pinagbigyan ng hiling ng kanyang boyfriend. Lumabas sila at nagtungo sa plaza. Totoo nga ang sinabi ni Primo na maganda ang sitio ba to. Tahimik at sariwang-sariwa ang hangin.
Nagpunta rin sila sa malawak na bukirin at umakyat sa maliit na burol. Tuwang-tuwa ang binata pagkakita sa nag-iisang puno sa tuktok noon na merong maliit na kubo. Bata pa lamang kasi siya ay nandoon na yon at hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang nasabing puno. Kahit halata ang katandaan nito. Guminhawa rin ang pakiramdam ni Donna sa magandang tanawin at kahit papaano ay nawala ang takot sa kanyang puso. Saglit na naalis ang mga iniisip niyang negatibo tungkol sa sitio bato. At bago mag-alas 12 ng tanghali, ay bumalik na sila ng bahay. Eksakto na nakahanda ng pananghalian. Sabay-sabay silang kumain habang pinagkukwentuhan ng masasayang experience ni na Primo at Donna. Nang matapos na, ay saglit na nagpahinga ang dalaga habang si Primo naman ay sinimula na ang pagpapatuloy ng pagsusulat niya ng kanyang libro. Marami siyang nagawa dahil inspired siya sa mga bagay-bagay. Tuwang-tuwa talaga siya dahil malaking tulong ang ginagawa nilang pagbabakasyon. Pagsapit ng alas 4 ng hapon ay nagyaya ulit si Primo kay Donna na maglakad-lakad. May mga hindi pa kasi sila napuntahan kanina katulad ng lumang balete sa gitna ng lumang plaza. Ang sapa kung saan siya madalas maligo noon. At ang simbahan na ngayon nga ay pinamumunuan na ni Father Javier. Saan naman tayo pupunta? Basta love, may mga hindi pa tayo napuntahan eh. Katulad nga ng ano? Katulad ng kilalang lumang puno ng balete sa gitna mismo ng lumang plaza. Doon kasi yun sa bandang Ibayo kaya hindi natin napuntahan kanina eh. Dati, kapag gabi, maraming alitap-tap doon. At sinasabing pinamamahayan yun ng mga engkantado kaya kapag nadaan doon ng gabi, dapat tahimik lang bilang paggalang sa kanila. Hindi ka ba natatakot? Hindi naman. Atraksyon nga yun dito sa amin eh. Pero doon na muna tayo magpunta sa simbahan para makita natin yung bagong pari. Tapos, saka tayo dumiretso sa sapa na dati namin pinaliliguan. Kapag medyo madilim na saka tayo sa lumang plaza para makita mo yung mga sinasabi kong alitap-tap. Hindi ba delikado? Ang sabi ni Tia Marta mo, umiwas tayo ron, di ba? Huwag kang mag-alala dahil hindi naman tayo magtatagal dun eh. Gusto ko lang talagang makita yung Father Javier na sinasabi nila. Sigurado ka dyan, ha? Oo naman, love. Tara na. Matapos makapagbihis at makapagpaalam kay Tia Marta, ay lumabas na ulit silang dalawa. Pagdating nila sa simbahan ay ganoon na lang ang pagkagulat ng binata sa kanyang nakita. Noon kasi, ang simbahan ng Sitio Bato ay bukas para sa lahat. Palagi itong malinis, maliwanag, maaliwalas at puno ng mga bulaklak. Pero ngayon ay halatang-halata na tila madilim ang loob kahit maaraw pa. Pagpasok nila sa pinakabungad ay nakita nilang may nakasinding mga kandila sa bawat sulok. Ngunit ang kanilang apoy ay parang kumukurap-kurap. Wari ayaw magbigay liwanag. Gusto mo bang pumasok, love? Ayokong pumasok. Bakit naman? Love, tingnan mo naman. Parang hindi to simbahan, kundi... Natigilan na ang dalaga nang biglang sumulpot mula sa bandang kanan si Father Javier. Matangkad ang pari. Kahit may edad ay matikas pa rin ang tindig at nakasuot ng itim na sutana na mas makapal kesa sa karaniwan. Magaan ang ngiti niya ngunit nang tumingin siya kay Primo ay tila may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Dahil doon ay napilitan na lang silang ngumiti sa nasabing matandang Ginoo. Aba, mga bagong muka. Magandang hapon po, Father. Bagong mukha po ako pero dito po ako lumaki sa Sitio Bato. Ako po si Primo. At ito po yung girlfriend ko, si Donna. Ikaw ba yung pamangkin ni Marta? Opo. Paano niyo po nalaman na pamangkin ako ni Tia Marta? Ay, nakarating na sa akin ang balita mula kay Nestor at sa mag-asawang Isko at Minda. Alam mo naman dito sa probinsya, may pakpak talaga ang balita. Ganun po pala. Malugod ko kayong tinatanggap sa ating sityo. Nawa ay matagpuan ninyo ang kapayapaan dito. Napangiting tumango lamang si Primo habang si Donna naman ay halata ang pagkailang. Napansin nila ang mga mata ng pari na bagamat nakangiti ito sa kanila ay mahahalatang malamlam ang tingin na parang may binabalak na hindi maganda.
Sa loob ng ilang sandali ay tila naramdaman ng dalawa ang kilabot na di nila maintindihan. Ayos lang ba kayo? Opo. Mamayang gabi, iniimbitahan ko kayong dumalo sa misa. Nawa ay makadalo kayo lalo na at kababalik mo lang dito sa atin at ang kasintahan mo baguhan lang. Sige po, susubukan po namin kapag hindi abala. Dapat magkaroon tayo ng paglalaan ng oras sa Diyos. Hindi nyo kailangan subukan, kundi dapat nyong gawin, iho. Sige po. Naudlot na ang binata dahil hinawakan na siya ni Donna sa braso na eksakto ring pagtalikod ng pari. Nang muli na yung pumasok sa loob, ay umalis na rin silang dalawa para magpunta sa sapa. Love, tama nga ang Tia Marta mo. Kakaiba ang pari na yon. Iba ang kutob ko sa kanya eh. Hayaan na muna natin siya. Mas mabuti pa magpunta na lang tayo sa sapa. Pagdating nila sa sapa, ay mas lalong nagtaka ang binata dahil ibang-iba na talaga ang lugar. Halos matuyo na yon at kakaunti na lang talaga ang tubig. Napaismid naman si Donna dahil hindi niya ma-appreciate ang lugar dahil para lang itong isang mamasamasang lugar na puno na ng mga damo. Ano nangyari dito sa sapa? Aba, bakit mo sa akin tinatanong? Ay, oo nga no. Tara na nga. Pumunta na lang tayo sa Lumang Plaza. Sigurado magugustuhan mo ron. Lalo kapag nakita mo yung mga alitap-tap. Sakto, magdidilim na. Siguraduhin mo lang ah. Natigilan na sila dahil may narinig silang kaluskos mula sa hindi kalayuan. Sabay silang napatingin doon hanggang sa makarinig din sila ng mahihinang yabag na nagtatakbuhan palayo. Na sinasabayan pa ito ng tawanan ng mga kabataan. Napakunot ng noo si Primo habang si Donna naman ay tila natakot at napayapo sa braso ng nobyo. Sino yan? Mga pasaway kayo mga bata! Mga bata ba talaga yun, love? Oo, narinig mo naman yung mga boses nung nagtawanan, di ba? Mga pasaway talaga yung mga yun, no? Umalis na kaya tayo rito? O sige, punta na tayo dun sa Lumang Plaza para tingnan yung matandang puno na sinasabi ko na balete. Sige, pero gusto ko na sanang umuwi eh. Love, last na yun. Kapag wala tayong nakitang alitap-tap, edi uwi na talaga kagad tayo. Kahit kinakabahan ay napapayag na lang ang dalaga. Dahil alam niyang ipagpipilitan pa rin naman ng boyfriend niya ang gusto nito. Nang marating na nila ang Lumang Plaza, napansin kagad nila ang ilang batang naglalaro. May dala mga yon ng lumang bola at nagtatakbuhan. Napangiti si Primo ngunit nang dumaan sila sa tabi ng mga bata ay biglang tumigil ang mga yon sa paglalaro. Nagtaka sila dahil tumitig lang sa kanila ang mga bata. At ang kaninang ngiti sa labi ng mga yon ay napalitan ng pagiging seryoso at mapanuri. Mas lalo tuloy nakaramdam ng kakaibang pagkailang si Donna at tila dumoble lang ang takot niya. Mga bata, titingnan lang namin yung alitap-tap ha. Love, umuwi na kaya tayo? Siguro nga, umuwi na tayo. Parang hindi rin naman magpapakita ngayon yung mga alitap-tap eh. Nagmandali na nga sila pero ang tingin ng mga bata ay nakasunod pa rin sa kanilang dalawa. At habang naglalakad pa uwi, ay hindi na napigilan ni Donna ang sarili dahil kanina pa talaga siya takot na takot at kinukutuban. Primo, hindi ko na kaya. Gusto ko nang umuwi bukas. May mali rito sa sityo nyo eh. Ramdam ko at hindi ko kayang manatili ng ganito. Love naman, kadarating lang natin kahapon eh. Sabi naman ni Tia Marta, di ba, safe na safe dito. Hindi ako nakakaramdam ng kaligtasan, kundi takot. Gusto ko na talaga umuwi, love. Kakaibang lugar na ito. Love, pakinggan mo naman ako. Oo at may kakaiba nga. Pero ito na yung pagkakataon ko. Ganito ang inspirasyon na hinahanap ko. Lalo na ngayon sa isusulat kong libro. Kung aalis tayo kagad, parang tinakasan ko na yung sarili kong alaala. Isa pa, kasama naman natin si Tia Marta, love eh. Wala ka bang tiwala sa sinasabi niya? Kung wala kang tiwala sa kanya parang hindi mo na rin ako pinagkakatiwalaan. Hindi ko alam eh. Basta natatakot ako. Love, para sa libro. Hindi na ito tungkol dyan, love eh. Hindi na libro ang usapan dito dahil kung sakali buhay na natin ang nakataya. Tumahimik na si Primo na parabang nasaktan sa sinabi ni Donna.
Alam niya rin kasi na may katotohanan ng mga sinasabi ng nobya. Ngunit sa puso niya ay mas matimbang ang tawag ng kuryosidad. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa sitio bato. Gusto niyang maintindihan ang pagbabago ng mga tao at higit sa lahat ang misteryosong presensya ni Father Javier. Lahat ng mga ito ay nais niyang maisama sa libro. Nagpatuloy na sila at pagdating nila sa bahay ay sinalubong sila ni Tia Marta. Agad nitong napansin ang katahimikan ng dalawa. Bakit parang tahimik kayong dalawa? Pamangkin, ano nangyari? Na-meet na po namin si Father Javier. Talaga? Paano? Nagpunta po kami sa simbahan eh. Kumusta naman? Binalaan na kita, pamangkin ah. Huwag ka masyadong nakikipagsalamuhan dyan sa pari na yon. Sinabihan ko na nga rin po itong pamangkin niyo, Tia Marta eh. Makinig ka sa girlfriend mo. Basta, mag-ingat kayo. Huwag niyo na pong masyadong alalahanin ng taong yun, Tia. Maya-maya pa, tahimik pa rin si Primo dahil sa totoo lang ay nagdaramdam pa rin siya kay Donna dahil sa sinabi nito. Nagsulat-sulat na lang siya at nang makaramdam ng kaunting pagod ay saka siya nagpahinga. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng hating gabi ay hindi kaagad nakatulog si Primo. Sa labas ay narinig niya ang malakas na ihip ng hangin. Ngunit may halo itong kakaibang tunog. Parang katulad ng narinig nila nung isang gabi na mga awitin na binibigkas sa wikang hindi maintindihan. Dahil dito ay lumapit siya sa bintana at sinilip ang paligid sa labas ng bahay. At mula sa hindi kalayuan ay nakita niya ang ilang tao na naglalakad ng magkakasama patungo sa simbahan. Katulad nung gabi ay may dala silang kandila. Ngunit ang kanilang mukha ay seryoso na parang walang kaluluwa. Ito ba yung sinasabing misa ni Father? Parang sobrang hating gabi na. Ganitong oras talaga ang misa nila. Kakaiba na talaga ang mga tao rito. Nakaka-curious tuloy sila. Teka, masundan nga. Love, saan ka pupunta? Ha? Huwag ka nang lumabas ha. Naririnig ko na naman kanina yung mga parang nakakanta na hindi ko maintindihan ang sinasabi. Malamang yan, may nagpuprosesyon na naman. Isara mo na yung pinto, matulog na tayo. Sige love. Para makampante na ang dalaga ay tumabi na sa kanya si Primo at yumakap. Hanggang sa sabay silang nakatulog. Kinabukasan ng tanghali, maliwanag na ang araw ngunit tila kakaibang lamig ang bumabalot sa paligid ng sitio bato. Nagpaalam si Donna at Tia Marta na pupunta sa bayan upang bumili ng ilang pangangailangan. Naiwan si Primo sa bahay na mag-isa. Kaya nagsulat na lang muna siya gamit ang laptop habang tahimik pa ang bahay. Subalit sa kabila ng kanyang pagpipilit na mag-focus sa pagsusulat, ay wala siyang maisulat na kahit isang pangungusap. Tila kasi naiisip niya ang tungkol sa kakaibang pari at sa kakaibang ikinikilos sa mga tao sa sitio bato. Umiral na naman ang kanyang pagkamausisa dahil dito. Kaya naman, kinuha niya ang paboritong kwaderno kung saan niya sinusulat ang mga ideya sa tuwing nagsusulat. Pagkalaon ay tumayo siya at lumabas na ng silid para magpahangin muna sa labas. Samantalayin ko na muna ito habang wala pa si Donna. Mas makakapag-concentrate ako nito at makakakuha ng magandang inspirasyon dito sa sitio kung sakasakali. Ay, saan kaya muna ako pwedeng pumunta? Siguro sa Lumang Plaza na lang. Mas malilim dun eh. Lumabas na kagad si Primo sa bahay at nagtungo sa sinabing lugar. Nang marating na niya ang Lumang Plaza ay bumungad na naman sa kanya ang lumang puno ng balete. Marami tuloy siyang alaalang nabalikan pagkakita sa matandang puno. Dito sila madalas maglaro ng mga kababata niyang wala na rin sa sitio. Nasaan na kaya yung mga kababata ko dito sa sitio? Parang mga bagong kabataan na yung mga nakikita ko eh. Nagsialisan na rin siguro sila katulad ko. Sana may makita man lang ako kahit isa sa mga kababata ko. Umupo siya sa isang lumang bangko at pumikit sandali. Hinayaan ang malamig na simoy ng hangin na haplusin ang kanyang balat. Ngunit nang muli niyang imulat ang mga mata,
ay may napansin siyang grupo ng mga tao sa kabilang dulo ng lumang plaza. 4 o 5 ang mga matatanda, nakasuot ng mga simpleng kamisa at may kasama silang mga kabataan. Mga binatilyo at dalagitang halos nasa edad 12 hanggang 14. Tahimik silang naglalakad patungo sa direksyon ng sapang pinuntahan nila kahapon nang malapit lang doon. Nang pinagmasdan niya ang mga yon, ay parang walang emosyon ng mga bata na sunod-sunuran sa mga matatanda. Oh, saan papunta yung mga yon? Pati yung mga kabataan? Anong gagawin nila ron sa sapa ngayon? Nang mawala na sa paningin niya ang mga yon, ay hindi na siya nagdalawang isip. Tumayo siya at sinundan ng grupo at nag-ingat ng husto na hindi mapansin. Habang naglalakad, ay tila ba nakaramdam siya ng unti-unting panlalamig ng paligid. Kahit na dapat ay mainit ang tanghali. Ha? Bakit ang lamig na sa banda rito? Parang hindi naman ganito kahapon ah. Napayakap siya sa sarili at napatingin sa paligid dahil tila ba napakatahimik ng lugar. Sa pagkakatanda niya kasi kahapon, nung magpunta sila ni Donna sa area na yon ay hindi naman ganon. Maingay pa nga ang mga ibon. Pero ngayon, nakakabingin na talaga ang sobrang katahimikan. Hinayaan na lang niya ang ganon pakiramdam at nagtuloy-tuloy na. Hanggang sa makalampas siya sa sapa na napuntahan nila kahapon. Meron na pala silang ibang pinupuntahan? Kaya pala parang puro damo na itong dating sapa. Mula sa kinatatayuan ay kitang-kita niya ang mga kabataan at matatandang kasama nila. Nakapalibot lang sila at hinahayaang mabasaan ng tubig ang mga katawan. Ang mga kabataan ay tila walang imik at sunod-sunuran lang sa kung anong ginagawa ng mga nakatatanda. Ano naman kayang eksena nila? Mukhang magandang ilagay ito sa kwento ha. Kaya dapat ko makita ng personal to. Huwag lang silang gagawa ng kalokohan. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa makarating sa gilid ng sapa. Doon ay may nakita siyang mga nakapilang bangko at mga kahoy na tila inihanda para sa isang seremonya. At sa gitna ng mga yon ay naroon biglang sumulpot si Father Javier. Dahilan para mas lalong makyurious si Primo. Nandito rin yung pare. Ano kayang ginagawa nila? Sa gitna ng katahimikan ay palihim na siyang nagmasid sa mga nangyayari. Kitang-kita niya na ang tirik na araw ay para bang bumubuho sa likuran ni Father Javier. Kakaibang dating na matandang pari lalo na sa suot nitong itim na sutana na mas makapal at mas mabigat kaysa nung una nilang pagkikita. May hawak siyang malaking Biblia. Ngunit napansin ni Primo na ang mga pahina ay hindi karaniwang puti, kundi kulay abo na wari lumang-luma na at sunog ang bawat gilid. Mga anak, dumating na ang oras ng inyong pagsilang sa bagong pananampalataya. Bagong pananampalataya? Dito ba sila binibinyagan sa sapa? Tinatanggap niyo ba ang pananampalatayang ito na huhubog sa inyong katauhan patungo sa buhay na ganap at kasiyasiya? Tumango ang mga kabataan at pagkalaon ay pinaupo sila ng mga nakatatanda sa gilid ng sapa at binulungan. Ilang saglit pa ay isa-isa nang lumapit ang mga kabataan kay Father Javier. Nakayukod sila at hindi tumitingin sa matandang pari. Lumapit kayo sa akin, mga anak ng bagong lahi, at kayo ay muling magkakamit ng buhay na totoong ganap at kasiyasiya. Binibinyagan nga sila sa palagay ko. Pagkabot ni Father Javier ng lumang Biblia sa isang ginang ay sa kanya itinaas ang mga kamay habang nakatingala. Pumikit naman ang lahat ng naroon, kaya nagsimula ng bumikas ng mga salitang kakaiba ang matandang pari. Kukunan nga sana ni Primo ng litrato gamit ang kanyang cellphone, ngunit nakalimutan niya pala itong dalhin dahil nakacharge kanina katabi ng laptop. Ano kaya yung mga sinasabi niya? Sigurado kong hindi yun Latin, pero hindi rin Tagalog. Natigilan na siya dahil lumakas ang pagsasalita ni Father Javier na parabang umaalingaw-ngaw sa buong sapa. At sa bawat pagbigkas ay ramdam ng binata ang bigat sa hangin na parabang nang uubos ng enerhiya na hindi niya maunawaan. Maya-maya pa
ay lumapit ang isa sa mga matatanda. Napakunot ng noo si Primo dahil nakita niyang may hawak yon ng buhay na puting manok. Sumunod ang isa pang lalaki na may hawak naman na patalim at inabot nila pareho yun sa pari. Itinaas ni Father Javier ang manok at ang patalim. Ngumiti siya at tumarap sa lahat ng mga kasamang naroroon. At pagkatapos ay saka ulit siya malakas na nagbigkas ng salitang hindi maunawaan. At pagkatapos noon, Ngayong araw na ito ay babaguhin ang inyong mga kapalaran. Mapalad kayo dahil sa murang edad pa lang ay matatamasa nyo na ang tunay na kapangyarihan na inaasam ng nakararami. Hindi sila ang pinili kundi kayo. Kaya mga anak, maggalak kayo at magbunyi. Naghiyawan na parang pumapanaghoy ang mga nakatatandang naroon. Habang ang mga kabataan ay nanatiling nakayukod sa harap ni Father Javier. At sa isang iglap, mabilis ang mga sumunod na pangyayari ni kinagulat ni Primo. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung paanong hiwain ng matandang pari ang leeg ng buhay na manok. Nagkakakawag ito subalit walang nagawa. Tumalsik ang masaganang dugo. Tumulo ito sa isang sisidlan na hawak ng isa pang ginang. Ang mga bata naman ay tila wala ring reaksyon dahil hindi naman nila nakikita ang nangyayari gawa ng sila ay nakayuko. Anong ginagawa nila? Bakit nila kailangan pumatay ng manok at kunin ang dugo? Hindi kaya... Lalong nanlamig ang kanyang pakiramdam nang makita ang sumunod na ginawa ni Father Javier. Isa-isa niyang tinawag ang mga kabataan at pinainom sila ng sariwang dugo mula sa sisidlang na puno kanina. Halos masuka-suka siya pero pinigilan niya ang sarili at nanatili pa ring nanunood. Kahit tila nandidiri na. Sa pamamagitan ng dugo, kayo ay malilinis. Sa pamamagitan ng dugo, kayo ay magiging mga tunay na anak ng kaluwalhatian. Tatanggapin niyo ang simula ng bagong yugto sa inyong buhay. Simula sa oras na ito, kayo ay nilinis na ng dugo. Kaya dugo ang palaging magsisilbi niyong pagkain na siyang maghatid sa inyo sa kaluwalhatian. Sige, uminom pa kayo! Tila tuwang-tuwa naman ang mga nakatatandang naroon. Habang ang mga kabataan ay walang pagtutol, ininom nila ang lahat ng natitirang dugo na parabang ito ay tunay na banal na alak. Ang ilan ay natuluan pa ng dugo sa labi, ngunit hindi nila pinunasan. Nakatingin lamang sila kay Father Javier na parabang nahipnotismo na sila at itinuturing na itong Diyos. Dahil dito, nanginig ang kalamnam ni Primo. Hindi niya talaga alam kung ano ang magiging reaksyon niya matapos ang nasaksihan. Wala tuloy siyang naisulat sa lumang notebook dahil kung ano-ano na ang tumakbo sa isip niya. Ang totoo ay gusto na niyang umalis pero tila ba napako ang kanyang mga paa mula sa kinapupwestuhan. Mas lalo siyang nagimbal nang makita na pinag-aagawan ng mga kabataan ang walang buhay na katawan ng manok na ginilita ng leeg. Parang mga hayop na hayok sa karne ang nakita niya at hindi na mga bata. Tuwang-tuwa naman ang mga nakatatanda sa kanilang nasaksihan dahil tila aliw na aliw ang mga kabataan sa ganoong proseso. Ano tong nangyayari sa mga tao rito sa sitio? Nang matapos na nilang lantakan ng pagkain ay nagpatuloy ulit sa ritual si Father Javier. Mas lalong lumakas at mas naging mabigat ang pananalita niya sa kakaibang wika. Hanggang sa para bang tila nang gagaling na sa ilalim ng lupa ang naririnig na boses ni Primo. Para itong dumadaloy sa sapa hanggang sa umabot sa kaloob-looban niya, kaya nakaramdam siya ng matinding kabigatan. Nagsanhi ito sa pananakit ng kanyang ulo dahil para itong inagaw ang kanyang lakas. Muntik na tuloy siyang matumba. Mabuti na lang ay napahawak siya sa isang sanga at parabang nahimasmasan sa mga nangyayari. Kabado man pero patuloy pa rin siyang nag-oobserba sa mga nangyayari. Mula ngayon, hindi na kayo anak ng mga kinagisnan niyong mga magulang dahil kayo ay mga anak ko na, anak ng kaluwalhatian. Ang inyong laman at dugo ay para sa ating pamilya. Sabay-sabay na tumango ang mga kabataan.
At sa unang pagkakataon ay sumilay ang makahulugang ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga ngiti ay malamig. Walang buhay at kitang-kita sa bagsik ng kanilang tingin ang kakaibang anyo ng kadiliman. Nanlumo at natakot si Primo sa mga nasaksihan kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras na makaalis sa lugar na yon. Naisip niya kasing ipaalam kay Tia Marta at Donna ang mga nakita niya nung tanghali. Pero nang pakbang na siya palayo, ay hindi sinasadyang natapakan niya ang isang tuyong tangkay. Nakagawa ito ng ingay na medyo may kalakasan. Dahil dito ay kaagad na napalingon si Father Javier. Nagkatinginan tuloy sila, mata sa mata. At sa isang iglap ay tumigil ang lahat ng tao sa ritual. Ang mga bata naman ay sabay-sabay din na lumingon sa kinaroroonan niya. Kitang-kita ang bangis sa mga mata nila na tila walang emosyon. Habang ang mga nakatatanda ay mahalata ang galit sa mga mata. Nanlamig si Primo habang napapabulong sa sarili. Anak ng teteng, nakita nila ako. Kumusta, pamangkin ni Marta? Bakit ka nagtatago dyan? Halika at samahan mo kami. Pwede ka rin makisa sa pagbabago ng pananampalataya. Hindi na hinayaan ni Primo na matapos pa ang sinasabi ng matandang pari. Tumakbo na kagad siya dahil napansin niyang pasimpleng lumalapit ang ilang kalalakihan. Narinig pa niya ang sigaw noon na tila galit na nag-uutos sa mga nakatatanda roon. Ano ba hinihintay niyo? Huwag niyo siyang hayaan makatakas! Tumakbo nga sila patungo sa kinaroroonan ni Primo, habang ang mga bata naman ay nakatingin lang. Ngumingiti na parang nag-i-enjoy sa ideya ng habulan. Mabilis na tumakbo si Primo at halos madapa na siya sa madamong daan. Hanggang sa makarating na siya sa lumang plaza. Hingal na hingal siya habang pinakikinggan pa rin ang mga yabag na sumusunod sa likuran. Naku po! Diyos ko! Ano itong pinasukan ko? Sa awa ng Diyos ay nakalayo siya at nakabalik sa bahay bago pa man siya abutan ng mga humahabol. Yun nga lang ay alam niya namang nakilala siya ng pari kaya siguradong hindi na siya titigilan ng mga yon. Pagkakandado ng pinto ay dali-dali siyang nagtungo sa kwarto at kinuha ang cellphone. Dinayal niya kagad ang numero ni Donna at Tia Marta pero mahina nga pala talaga ang signal doon. Makailang beses pumalpak ang kanyang pagtawag. Makisama ka naman, cellphone ko! Hindi siya tumigil hanggang sa masagot na nga ni Donna ang tawag. Oh, bakit love? Nasaan na kayo? Huwag na kayong tumuloy dito Pupuntahan ko na lang kayo dyan ni Tia sa bayan. Ano? Hindi kita masyadong marinig. Love, choppy ang boses mo eh. Huwag na kayong tumuloy dito na umuwi ni Tia. Huwag na kayong tumuloy dahil aalis na tayo. Isasama na natin si Tia. Hindi na niya naituloy ang pagsasalita dahil narinig na niya ang boses ni na Tita Marta at Donna sa labas ng bahay. Pagsilip ng bintana ay nakita na niya roon ng dalawa na nagbubukas ng gate. At sa hindi kalayuan ay naulinigan na rin niya sina Father Javier, kasama sina Mang Nestor, Aling Magda at ang mag-asawang sina Mang Isko at Aling Minda. Dahil doon ay nagmamadali ang binata na lumabas. Nang makita siya ng tiyahin at girlfriend ay nagtaka mga yon. Bigla lang kasi niyang hinatak papasok ng bahay ang dalawa. Bakit ba pamangkin? May problema ba? Tia, kailangan na po nating umalis dito. Magmadali na po tayo. Bakit? May nangyari nga ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Para ka namumutla at takot na takot. Natataranta din tuloy ako sa mga kinikilos mo, love eh. Ano ba nangyayari? Bago pa makasagot si Primo ay nakarinig na sila ng katok mula sa nilulumang gate. Pagsilip nilang tatlo ay nandoon na nga sina Father Javier kasama nga sina Mang Nestor, Aling Magda at ang mag-asawang sina Mang Isko at Aling Minda. Napakunot ng noo si Tia Marta at tila natunugan na niya ang pakahulugan ng mga nangyayari. Kaya naman pinakalma niya ang pamangkin at saka huminahon. Kahit ang totoo ay kinakabahan na rin siya. Tia, huwag na po kayong lumabas. Kumalma lang kayong dalawa. Dito lang kayo at ako na makikipag-usap sa kanila. Baka po kung anong gawin nila sa inyo eh. Huwag ka mag-alala. Wala silang gagawin.
Makikipag-usap ako sa kanila ng maayos. Kaya huminahon ka muna dyan. Donna, painumin mo muna ng tubig ang boyfriend mo at manatili lang kayo rito sa pinto hanggang sa umalis sila. Opo, tiya. Paglabas ni Tia Marta ay kumuha kagad ng tubig sa kusina si Donna. Habang si Primo ay nakaantabay lang at naghihintay sa mga susunod na mangyayari. Tila nagsisi siyang bigla sa mga naging aksyon niya kanina. Naisip niya na kung sinunod niya lang sana ang bilin ng tiyahin na huwag masyadong makialam sa mga taong simbahan ay di sana siya mauuwi sa ganitong sitwasyon. Magandang hapon, Father. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Nasabi ko naman po sa inyo na hindi ako interesado sa mga ginagawa niyo sa simbahan. Alam ko naman po na marespeto kayong tao kaya naniniwala ko na irerespeto niyo rin po ang aking desisyon. Magandang hapon din sa iyo, Marta. Gusto ko lang sabihin na tama ka. Nare-respeto ko ang desisyon mo bilang matagal nang nakatira sa sitio ba to. Maraming salamat naman po kung ganon, Father. Kaya lang hindi naman kami naparito para sa iyo . Naparito kami dahil sa pamangkin mo. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan niya ay Primo. Pamangkin ko nga si Primo. At kabilang siya sa aking sambahayan, Father. Kaya po, kung ano man ang desisyon ko bilang namumuno ng aming sambahayan, ay kasama na rin silang lahat na narito. Pero meron siyang ginawang paglabag. Ano pong ibig niyong sabihin? May mga bagay dito sa baryo na pinanatili na lang dapat natin natago. At merong kasabihan na ang pagiging mausyoso kung minsan ay nag-uuwi sa kapahamakan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakita ng pamangkin mo ang panibagong pananampalataya na meron kami. At alam mo naman ang ibig sabihin nito. Ano po yon? Kung di makikianib sa aming pananampalataya ang pamangkin mo, alam mo na ang pwedeng kahinatnan niya. Kaya mamili ka. Iimbitahin mo kami mamaya sa inyong bahay o gagawa kami ng paraan para... Wala po kung pipiliin sa dalawa. Kailanman ay hindi kayo imbitado sa bakurang ito o sa buhay ng kahit na sino man sa sambahayan ko. Kaya mawalang galang na, Father. 10 ng inyong mga kasamahan. Umalis na kayo rito. Tampalasa ka talagang babae ka. Pagsisisihan nyo to ng pamangkin mo. Galit na umalis doon ang grupo ni Father Javier. At pagbalik ni Tia Marta sa loob ng bahay ay halos maiyak-yak siya. Pero pinigilan niya lang ang sarili para kay Primo at Donna. At dahil doon, ay ikinuwento na nga ng binata ang nasaksihan niya kaninang hapon. Nagugulat man pero hindi na masyadong nagtaka si Donna. Dahil malakas na talaga ang kutob niya simula pa lang nung una. Sinasabi ko na nga may hindi magandang nangyayari sa lugar na ito. Kaya dapat umalis na tayo. Hindi tayo basta-basta makakatakas sa paningin ng mga yon. Sa ngayon, sigurado akong meron siyang pinagmamatsyag dito sa atin. Pero huwag kayo mabahala. Sa tagal ko nang nakatira dito, alam ko na ang klase ng patakaran na meron sa kanila. Hindi sila basta-basta makakapasok sa isang bahay lalo't pinagtatabuyan sila ng mga tao. Ano po bang klaseng nilalang sila, Father Javier, Tia? Hindi ako sigurado. Pero ayon sa naririnig ko, mga aswang sila na resulta ng ritual na pakikipagkasundo sa kadiliman. Aswang? Paano po nauwi sa pagiging aswang ang isang pari? At nandadamay pa siya ng mga inosenteng tao. Si Father Javier lang mismo ang makakasagot niyan. Sa ngayon maghanda na muna tayo. Primo, ikalma mo ang sarili mo sa ganitong sitwasyon. Huwag kayo mag-alala dahil nakahingi naman ako ng tulong kanina pa nung nagpunta kami ni Donna sa bayan. Paano po? Oo nga po. Hindi ko nga po kayo nakitang may mga ibang kausap nung nasa kabilang bayan tayo . May mga bagay na hindi nyo naiintindihan kung hindi kayo nagtagal sa ganitong lugar. Kung iisipin nyong mabuti, magtatagal ba ako sa pugad ng aswang kung mamumuhay lang din ako ng ordinaryo rito? Matagal na sana akong pinag-interesan ng mga yon kung basta-basta lang din ako. Ganun po pala.
Pasensya na rin kayo kung hindi ko kagad sinabi ang kakaibang pagbabago rito sa sitio ba to. Gusto ko lang din naman sanang mag-enjoy ang pamangkin ko sa kinalakihan niyang lugar bago kami tuluyang mamaalam dito. Plano ko na rin talagang umalis dito at sa tingin ko ngayon na ang tamang pagkakataon. Kaya maganda na tayo pare-pareho bago dumating ang hinihintay natin. At mabilis na lumipas ang oras. Kumagat ang dilim at nagsimulang mas tumindi ang takot na namamayani sa paligid. At katulad ng inaasahan ay dumating na nga ang 3 ginoo na sinasabing tulong ni Tia Marta. Nagpakilala sila bilang sina Arthur, Aramis at Percival. Hindi nila ito tunay na mga pangalan dahil nagtatago sila sa mga alias upang maprotektahan din ang kanilang mga sarili. Sila ang sinasabi ko sa inyo na magbibigay tulong sa atin para makalis ng ligtas dito sa sitio ba to. Naupo silang lahat sa sala at doon na nga nagpaliwanag si Tia Marta tungkol sa kanilang gagawin. Ayon sa ginang, dahil siguradong nakaabang ang maraming aswang sa nag-iisang daan papasok at palabas ng sitio, kaya kailangan nilang tumawid sa sapa at magtuloy-tuloy hanggang sa makarating sa malawak na ilog. Nandun kasi nakatago ang sikretong bangka na sina Arthur, Aramis at Percival lang ang nakakaalam kung nasaan. Mga kasama, ipinagkatiwala ko sa inyo ang aming mga buhay. Huwag kayong mag-alala, Aling Marta. Sinisiguro namin sa inyo na makakalis kayo ng buhay sa lugar na ito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa inyo. Itataya namin ang mga buhay namin para rito. Maraming salamat, Arthur. Tia, yung malawak na ilog po ba na sinasabi nyo yung dinadaanan ng tubig sa dam? Oo, Primo. Nasa kabilang dulo pa po yun kung saan bibihira ang napuntang tao. Matatagalan po pala tayo kung ganun. Baka po matuntun na tayo ng mga aswang bago pa tayo makarating dun. Primo, magtiwala ka lang una sa Diyos at syempre kay Arthur, Aramis at Percival. Narinig naman natin ang sinabi nila. Hindi nila tayo pababayaan. Sa inyo po ako nagtitiwala dahil kayo po ang mas kilala ko, Tia. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay wala na silang inaksayang oras. Gumayak na kagad ang lahat at nang nasa labas na sila, ay napalingon pa si Primo dahil nakita niyang umiba ng landa si Tia Marta at Percival. Tia, tara na po. Ano pong ginagawa niyo? Bakit parang nag-iiba kayo ng landas? Primo, mas mabuti kung maghihiwalay tayo ng landas. Dahil kung magkakasama tayo, siguradong kapag natuntun tayo ng mga aswang ay wala tayong kawala lahat. Kami ni Percival ang maglilito sa kanila at magkikita-kita tayo sa lugar na napag-usapan. Pero Tia, Love, tara na at lumakad na tayo dahil marami ring nakaabang sa atin. Maniwala lang tayo sa sinasabi ni Tia Marta at huwag mag-alala. Magiging maayos lang din ang lahat. Labag man sa kalooban ay wala nang nagawa si Primo kundi sundin ang sinasabi ng mga kasama. Nang mapansin naman siya ni Arthur na lungkot ay tinabihan siya nito at tinapik-tapik sa may balikat. Huwag kang mag-alala dahil sigurado akong hindi siya pababayaan ni Percival. Salamat. Tara na mga kasama, Primo, Donna, at Aramis. Percival, ingatan mo si Aling Marta. Hihintayin namin kayo sa tagpuan. Matapos magkatanguan ay umabante na silang lahat. Nang makalayo na sila sa bahay ay tahimik ang lahat habang sinusundan sila Arthur na siyang nakakaalam ng daan papunta sa kung saan nakakubli ang nasabing bangka. Mas pinili ng Ginoo na dumaan sa may kakahuyan sapagkat upang mas makaiwas na maagaw ang atensyon ng mga aswang na nakatira sa mga kabahayang malapit doon. Nakalampas na sila sa lumang plaza pati lumang sapa. At ang nasa kalagitnaan na sila ng nasabing kakahuyan, eksakto naman na merong umalulong na aso. Malakas ito at talagang nakakapangilabot. Kaya saglit silang napahinto at pagkatapos ay sumenya si Arthur kay Aramis na nasa dulo. Nang makita ni na Primo at Donna ang pagsenyas ay napaupo sila at saglit na tumahimik. Naramdaman ng binatang maigpit na pagkapit ng kanyang girlfriend sa kanyang bisig. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga bilang pagpapagaan ng kalooban. Magiging maayos din ang lahat, love. Pasensya na at nadamay pa kita sa ganitong gulo. Hindi mo kailangan humingi ng sorry, ano ka ba? Tumigil na muna sila sa usapan nang makitang muling sumenya si Arthur.
Nagpatuloy na sila subalit dahil sa dilim ng paligid ay hindi maiwasang kabahan ang magkasintahan. Ito ang unang pagkakataon ni na Primo at Donna na makaranas ng ganon. Kaya hindi nila alam kung ano ang gagawin. Parang napakatagal ng gabi ng mga sandaling yun. Ilang saglit pa ay tila feel na rin ni Primo ang pangangatog ng katawan ng girlfriend. Kaya nilapitan niya yon at inakay para mawala ang takot na nararamdaman. Magpakatatag ka, love. Makakaalis tayo rito. Promise yan. Katulad ng sinabi ni Tia. Magtiwala tayo sa Diyos at sa mga kasama natin. Alam ko naman yun, love. Hindi ko lang talaga maisip na matakot ng gusto. Pinipilit kong maging matapang. Hinto mo na mga kasama! May naririnig akong ungol ng aswang. Dahil dito ay mas lalong nangatog sa takot si Donna. Napayakap na siya ng gusto sa boyfriend na inaalo-alo pa rin siya para mapakalma. Nang sa tingin ni na Arthur ay ayos na ang lahat, ay saka siya muling nanguna sa mabilis na paglalakad. Kasunuran niya pa rin sina Primo at Donna habang nasa likuran pa rin si Aramis. Maya-maya pa ay muli na naman silang nakarinig ng 3 beses na magkakasunod na alulong. Naramdaman din ng 4 ang biglang paglamig at pagbigat ng kapaligiran. Kaya naging alerto silang lahat. Saan na tayo pupunta nito? Mamamatay na ba tayo? Hindi pa, love. Huwag kang magsalita ng ganyan dahil makakaalis tayo rito ng buhay. Hindi pa man natatapos ni Primo ang pagsasalita ay meron na ngang sumulpot na isang nakakatakot na nilalang sa kanilang harapan. Natigilan silang lahat at patingala ritong tumingin dahil nasa 7 talampakan ng taas nito. Mahaba mga kamay nito na abot sa tuhod. Matutulis sa mga kuko. Mahaba pero lagas-lagas na ang itim na buhok. Halos lumuwa ang maugat at namumulang mga mata. Lubog ang ilong na parang sa paniki. Naglalaway ang bibig habang dumidila-dila at umuusli ang mahabang pangil. Pagkakita sa kanila ng nasabing aswang ay bigla tong umungol ng pagaralgal. Umalingaw-ngaw yon sa buong kakahuyan, dahilan para maglipara ng mga ibong namamahinga. Sinundan naman yun ng alulong ng iba pang aswang na mga nasa hindi kalayuan. Halos mahimatay naman si Donna pagkakita sa nasabing nilalang. Mabuti na lang ay naalalayan siya ng boyfriend at mahinang pinagsasasampal sa pisngi hanggang sa matauhan siya. Nang dadamba na ang nasabing aswang sa kanila, ay iwinasiwas ni Arthur ang pinakatago-tago niyang buntot ng pagi. Pagkahampas niya rito sa sahig ay napatras ang malaking aswang na muling gumawa ng nakakapangilabot at pagaralgal na ungol. Nang mapansin naman yun ni Aramis ay kaagad niyang sinigawan si Arthur. Arthur! Hampasin mo na! Nagtatawag na yan ng iba pang kasama! Ay, intindihan ko! Tumakbo na kayo, bilis! Walang pag-aalinlangang sinunod ni Arthur ang sinabi ng kasamahan. 3 beses niyang hinampas ng buntot pagi ang aswang hanggang sa mangisay-ngisay na ito sa lupa at tumakbo palayo sa kanila. Nagpatuloy na sila sa pagtahak ng daan hanggang sa masipat na nga nila ang malaking itim na batong palatandaan kung saan niya banda itinago ang nasabing bangka. Narinig na nila ang pagaspas ng tubig, sinyales na malapit na sila sa ilog. Mga kasama, narinig nyo naman ang mga pagaspas ng tubig. Ibig sabihin, malapit na tayo. Kaya kaunting tiis na lang. Saan tayo pupunta? Nakikita nyo ba yung batong yon na nakausli at nasisilawan ng sinag ng buwan? Nandun sa ilalim yung bangka na gagamitin natin para makatawid sa kabila. Kapag ba nakatawid na tayo ron, sigurado ba na hindi na tayo masusundan? Oo, ang mga aswang na katulad ni Father Javier na resulta ng ritual na pakikipagkasundo ay walang kakayahang lumabas ng sityo. Kapag ginawa nila yon, posibleng mawala yung pagiging aswang nila. At kapag nangyari yon, mamamatay sila. Ang saklap naman pala. Pero bakit niya ito ginagawa? Anong layunin niya? Silang din ang makakasagot niyan, Primo. Tayo na! Nagpatuloy na nga sila, nakitang-kita ang tuwa sa mga mukha dahil malapit na sila sa bangka. Subalit, napawi rin ang tuwang nararamdaman nila matapos muling marinig ang nakakapangilabot na alulong at ungol ng mga aswang mula sa kanilang likuran. Paglingon nilang lahat sa gawing yon, nakita pa nila kung paano maggalawan ng mga puno mula roon.
na tila ba tinatalon-talunan ng mga aswang na humahabol sa kanila. Mga kasama, nasa likuran na sila. Diyos ko po, nasundan na nila tayo. Mamamatay na tayo rito. Love, ano ba? Sinabi ko naman sa'yo na hindi tayo mamamatay dito. Bilisan lang natin na Arthur! Aramis! Dahil sa sinabing yun ni Primo, ay sabay-sabay na napalingon ng mga kasama niya na pagkuwan ay bumaling din kaagad sa tinatahak nilang daan. Tol! Arthur! Akin na yung buntot pagi, bilis! Sabayan mo na rin sila sa bangka! Pero, paano ka? Ako nang bala sa sarili ko. Magmadali na kayo. Pipilitin ko silang pigilan para hindi kagad makaabot sa atin. Ibigay mo na yung buntot pagi, dali! Kagad nang hinagis ni Arthur ang buntot pagi sa kaibigan. Na pagkalaon ay huminto at bumaling sa likuran na tila hinihintay ang mga aswang na papalapit. Nang mapansin yun ni Primo ay natigilan siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ginagawa niya? Hayaan mo na siya sa gusto niyang gawin. Malaki na siya. Tara na! Hindi mo ba tutulungan ang kasama mo? Gusto mo bang pare-pareho tayong mamatay dito? Huwag ka nang tumunga nga dyan dahil masusundan pa tayo. Isipin mo ngayon ang sarili mo at ang girlfriend mo. Tumatakbo na nga sila palayo sa lugar na yon habang si Aramis ay tila sinalubong na ang kanyang kamatayan. Pagliko nila sa baba ay narinig nila ang malusog na lalaki na sumisigaw habang nakikipaghampasan ng buntot pagi sa mga aswang. Dinig na dinig nila ang mga malalakas na pag-angil ng mga aswang kasunod ng pagaralgal na ungol at alulong. Pagkadaka ay umalingaw-ngaw naman ang malakas na tinig ni Aramis na halatang nahihirapan sa mga nangyayari. Gusto mang bumalik ni Arthur para tulungan ang kaibigan, subalit pinigil na rin niya ang sarili. Alam niya na kasing posible na mangyari ang ganito. Pero kailangan nilang magpatuloy dahil nangako siya kay Tia Marta na kahit anong mangyari ay dadali na ligtas sa lugar sina Primo at Donna. Bakit niyo ba kami tinutulungan? Ayos lang ba sa inyo na magsakripisyo ng ganun si Aramis? Nakikita mo ba sa mukha ko ang ayos lang ang lahat? Kung ganun, bakit di mo siya binalikan para tulungan? Kung ginawa ko yun, posible lahat tayo mamatay dito pa lang. Bakit ba ang dami mong tanong? Nagtataka lang ako dahil bakit kailangan mo kaming tulungan ng ganito. Hindi mo naman kami kaano-ano. Kung tutusin, mas dapat mo pang tinulungan yung kaibigan mo eh. Malaki ang utang na loob namin sa tiya mo. Niligtas niya kami sa pagiging aswang nung kamutikan na kaming ritualan ng walang yang pare na yun. Ngayon, nagbabalik lang kami ng utang na loob. Kung hindi ko kayo maliligtas ng girlfriend mo, mas gugustuhin ko na lang din na mamatay dito. Pasensya na sa pagiging mausisa ko. Intindihin mo na lang ang girlfriend mo. Malapit na tayo. Magmadali na kayo. Nang narating na nila ang nasabing malaking itim na bato, ay nakahinga na nga ng maluwag si Arthur. May hinawi siyang mga matataas na talahib hanggang sa makita ang maliit na yungib sa ilalim ng malaking batong kulay itim. Doon ay tumambad na nga sa kanilang paningin ang maliit na bangka na kasya ang 6 na katao. Pinayagan sila ni Arthur na saglit na makapagpahinga sapagkat ligtas daw sa lugar na yon. Isa pa ay hinihintay na rin nila si Tia Marta at Percival na sa kabilang ibayo ng galing. Paano naging ligtas ang lugar na ito? Sigurado ba na hindi tayo matutunton ng aswang dito? Kung mapapansin nyo ang kulay ng bato rito sa yungib, itim na itim to. Kaiba sa mga normal na bato. Ang tawag nga ng ilan dito bato balani pero hindi naman talaga. Ano naman ang meron sa batong itim na to? Pasensya na kung matanong ako Nililibang ko na lang ang sarili ko kahit na takot na ako sa totoo lang. Walang problema. Yung itim na bato na nasa tuktok nitong yungib, sinasabing panlaban do sa kahit na anong uri ng mga aswang. Di ba, halos wala na tayong nakikita o naririnig na aswang dito. Makakaasa kayong ligtas tayo dito. Sana lang din ligtasin na Tia Marta. Hindi pa man natatapos ni Primo ang pagsasalita, ay nakarinig na sila ng ingay at sigawan sa labas ng yungib. Dahil doon ay dali-daling lumabas si Arthur. Narinig na kasi nila ang boses ni Tia Marta at Percival. Naiwan lang ang magkasintahan sa loob ng yungib sa pag-aakalang ligtas na roon. Pero nagkamali sila. Dahil habang tinutulungan ni Arthur sina Tia Marta at Percival, nagulat sila nang may marinig na mahinang pag-ungol mula sa pinakaloob ng kuweba.
Ilang saglit pa nga ay sinundan niyo ng tawa hanggang sa makakita sila ng dalawang magkapares na namumulang mga mata. Dahil dito ay natatarantang napatras sina Primo at Donna. Sino ka? Kumusta? Paano ka nakapasok dito sa kuweba? Ang sabi ni Arthur ligtas ang kuwebang to laban sa... Mali siya! Ang itim na batong ito pa ang pinagmumula ng kapangyarihang itim na siyang dahilan kung bakit ko naisipang makipagkasundo at maging aswang. Ang dulo ng kuwebang ito ay may lagusan papunta sa bagong sapa. Dito ako dumaan para mabilis kayong matunto ng di nyo namamalayan. Sinasabi ko ang lahat ng sikretong ito dahil alam kong hindi na kayo makakaligtas ng buhay. Nagulat din si Primo nang makita niyang hinagisan ni Donna ng pepper spray si Father Javier sa mukha. Saglit yung na-distract kaya nagmadali silang lumabas at tumakbo. Dahil doon ay nakita na nila si Tia Marta na inaalalayan ni Arthur. Sa kabilang banda naman ng lugar, sa itaas ng parte ay nakita nila si Percival na pinagsasaluhan na nina Mang Nestor at Aling Minda. Napatras sila sa pinakadulo ng ilog habang sabay-sabay na napapalingon sa yungib. Ilang saglit pa ay unti-unti na nga lumabas mula doon si Father Javier na halatang galit na galit. Mga lapastangang dayuhan! Hindi ko talaga kayo pakakawalan! Tigilan mo si Donna at Primo! Hindi ako papayag na itulad mo sila sa mga kagaya mo! Sino ka para hadlangan ako, Marta? Isasama na rin kita para matapos na ito. Lahat kayo ay gagawin ko ng mga katulad namin. Mga mananampalataya ng kadiliman. Bibigyan ko kayo ng pagkauhaw sa sariwang dugo at karne ng tao. Mamamatay muna ako bago mo magawa yan! Kung yan ang gusto mo, mga alagad, sugurin ang mga yan at huwag hayaang makatakas. Dahil dito ay umatake na nga ang mga aswang na sina Mang Nestor, Aling Magda, Mang Isko at Aling Minda. Sinubukang humarang ni Tia Marta pero hinatak siya ni Arthur at nilagay sa likod. Makinig kayo mabuti sa akin, Primo at Donna. Kayo na ang bahala kay Aling Marta, ha? Anong pinaplano mong gawin? Meron pa ako natitirang alas. Kapag umabante na ako, tumalon na kagad kayo sa ilog at lumangoy na kayo sa kabila dahil hindi na sila makakatawid doon. Sige, pero paano ka? Di ba? Sinabi ko naman sa iyo na hindi ako papayag na mapahamak kayong tatlo rito. Nandiyan na sila! Sige na, talo na sa ilog! Hindi na nga hinayaan ni Arthur ang tatlo na makaalma. Tinulak na niya ang mga yon. At nang mahulog na sa tubig ilog ay sa kanya sinalubong ang aswang na sina Mang Nestor, Aling Magda, Mang Isko at Aling Minda. Nakipagpambuno pa sila sa mga aswang pero nahirapan na rin sila nang nasa kalagitnaan na. Subalit hindi sila nagpadaig. Kahit na pinagkakagat na siya ng mga yon ay pinilit niya pa ring lumakad. Naglagutukan na ang kanyang mga buto hanggang sa umusli na ang siko nito. Hanggang sa umusli na ang siko niya at maputol yon sa paghatak ng mga aswang. Pinilit niya pa rin ang sarili hanggang sa makalapit siya kay Father Javier. Kahit na duguan na ang buo niyang katawan. Mga tatanga-tanga! Bakit itong isang tao ang pinagdidiskitahan ninyo? Hindi naman ang ugok na to ang kailangan ko kundi ang mga dayo! Hindi ako papayag na makuha ang... Wala akong pakialam sa'yo! Sinunggaban ni Father Javier ang bibig ni Arthur at pagkalaon ay buong lakas siyang hinigit ang dila nito hanggang sa mahigit pati ang lalamunan. Bumulwak ang dugo sa bibig ng binata at walang buhay siyang bumagsak sa lupa. Pero napansin na matandang paring aswang na may lumagpak sa harapan niyang 2 piraso ng granada. Nang pagmasdan niya yon ay wala na ang safety pin. Huli na rin para makatakas kaya natulala na lang siya. Mula sa ilog, habang lumalangoy at akay-akay si Tia Marta ay narinig ni na Primo at Donna ang malakas na pagsabog. Sinundan niyo ng sigawan ng mga aswang na parang nangihina na nag-iiyakan. Maya-maya pa, nang makatawid na sila sa kabila, ay ganun na lang ang gulat nila nang makita sina Mang Nestor, Aling Magda, Mang Isko at Aling Minda na parang nalulusaw na ewan. Anong nangyayari? Tama ba nakikita ko? Bakit para silang mga nalulusaw na kandila? Pagkatapos ng pagsabog, anong ginawa nila? Nagpasabog ng mga granada si Arthur.
Pinakita niya yun sa akin kanina bago niya tayo itinulak sa ilog. Kung ganon, nagsakripisyo siya para sa atin? Malamang, love. Ang mga batang yun talaga. Sinabi ko naman sa kanila na hindi nila kailangang isakripisyo ang mga buhay nila. Bakit pa nila ginawa yun? Hindi na po mahalaga yun, Tia Marta. Ang importante po sa ngayon ay ligtas na tayo. Siguro po kailangan natin magpunta sa punong barangay para i-report ang nangyari dito sa sityo. Ganun na nga ang ginawa nila. Nagtungo sila sa himpilan ng sityo at nag-report ng tungkol sa nangyari. Nagulat pa nga ang mga tao dahil tila nga raw isolated na ang lugar at halos hindi na talaga napupuntahan ng mga kinauukulan. Nagpalipas muna sila ng oras sa police station at nagpahinga na rin. Kinabukasan ay kaagad silang sumama sa mga kinauukulan para balikan ang sitio bato. Ganun na lang ang gulat ng mga pulis na nagsuri kasama ang kapitan dahil kitang-kita nila ang kalunos-lunos na kinahinatnan ni Father Javier. At napag-alaman na ang ginamit na granada ay hindi pala ordinaryo. Dahil sa bukod na may basbas ito ng holy water mula sa banal na simbahan, may kakaibang nakahalo rin pala roon na sadyang panlaban sa mga aswang. Kaya pala napatay ang paring nagpakana ng kaguluhan sa sitio bato. At dahil ang mga hinawaan niya ay galing lang din sa ritual, kaya nang mamatay siya ay nangamatay na nga rin ang mga yon. Kabilang na sina Mang Nestor, Aling Magda, Mang Isko at Aling Minda. At ang nakakalungkot lang ay kahit ang mga bata ay mga nangamatay na rin. Dahil sa kalunos-lunos sa pangyayaring ito ay inilihim ng mga kinauukulan ng tungkol dito. Naging tila ghost town din ang lugar dahil katulad ni Tia Marta, ang lahat ng natitirang normal na tao sa sitio bato ay nag-alisan na rin. Tia, salamat po't naisipan mo na sumama sa amin sa Maynila. Pinapangako ko po sa inyo na sisiguraduhin ko pong magiging maayos ang buhay niyo ron. Hindi ko po kayo pababayaan katulad po ng pag-aalaga niyo sa akin nung bata pa ako. Maraming salamat din sa iyo, pamangkin. Pati na sa iyo, Donna. Ramdam ko naman na hindi niyo ako pababayaan. Pangako po yan, Tia. Opo, promise po yan. Mangako rin kayo na magpapakasal kayo at bibigyan niyo ako ng mga apo. Sabay na natutuwang tumango ang dalawa. At di nagtagal, katulad ng pangako nila kay Tia Marta, ikinasal nga sila sa simbahan at nagkaroon sila ng 3 lalaking anak. Dahil dito ay naisipan nilang pangalanan ng 3 na Enrique, Hilian at Iglesias. Ang mga pangalan nito ay ang tunay na pangalan ng mga yumaong sina Arthur, Aramis at Percival na siyang nagsagip sa kanilang buhay nung nakikipagharap sila sa aswang sa sitio bato. At ang lahat ng mga karanasan nilang yon ay isinulat nga ni Primo sa kanyang libro. Pero hindi na niya ito naisapubliko. Gumawa lang siya ng sariling kopya bilang remembrance sa kanilang karanasan. Wakas,